Bueno, siguro po, alam na ninyong lahat. Ang nangyari po, yung namimigay daw ng kalabasa, ngayon, kalaboso. Sabi naman ng kaibigan nating si Lito Ricato dyan sa Dasmariñas, Cavite, yan anyang kalabasa, kapatid dyan ni Kalaboso. Mga kaibigan, hanggang sa kulungan hindi nawala kayabangan itong taong ito. Mga kaibigan, pinalalabas niya siya daw nagpunta ron sa MBI. Mamaya papakita natin ang mga video Hindi pa kasama ang mga video na naku sus Mariosep. Sa ibang araw natin ipakikita yung ibang video. Dito nyo malalaman kung gaano nagpakadulubhasa itong taong ito sa panloloko Itong nagngangalang Norman Mangusin na nagpapanggap na siya raw si Francis Leo Marcos, na ang unang sabi siya raw anak ni Marcos. May kwento siya may video yan. At pagkatapos, nung bandang huli, ang kwento naman, o sa ibang pagkakataon, ang kwento naman niya, anak daw siya ni Dr. Pacifico Marcos. Natatandaan ko pa nakiramay din ako kahit papano, kahit di ko ganong kilala yun hindi ko naman kilala yun si Dr. Pacifico Marcos. Pero nung namatay po yun, nagpunta ako ron. Hindi ko nakita mukha niyan Nakita ko ron, katabi ko, si dating minister, tourism minister, Jose Aspiras. At saka sa tabi naman niya, nagkukwentuhan sila, si Bongbong Marcos. Lintik ang memorya ko paminsan-minsan mga kaibigan Maniniwala ba kayo? Di pa uso yung computer. Mga kaibigan may mga tagpo sa buhay ko na hindi pa ako nag-aaral. Maliit pa ako, siguro mga 3 years old, mga ganyan, 2 years old. Naalala ko pa Oo, malinaw pa sa memorya ko nakikita ko yan Maraming mga pangyayari na hindi ko nalilimutan. Kung pintor lang ako, do-drawing ko mga kaibigan ipipinta ko Yung mga tagpo, eksakto natatandaan ko. Yung pa hindi ko matandaan. Ayun mga kaibigan, nagkaroon ng mga kwento-kwento mga kaibigan, pero wala yan yung anak-anak sa labas na ganyan, wala yan. Kaya nung tinanong si Bongbong Marcos, ano masasabi mo rito? Naku, dito sa nagpapakilalang Marcos, na kamag-anak nyo ba ito? Naku, sabi ni Bongbong Marcos, marami niyan. Simula nung umuwi kami dito sa Pilipinas, hindi totoo yan Pero maganda pagkakasalita ni Bongbong, hindi garapalan po. Pero tong hayop nito, mga kaibigan, ito baka magulat kayo pag pinarinig namin sa inyo at ipinapanood namin sa inyo yung video ng mga pinagsasasabi nitong taong ito. Wala nang matutuwan tao dito
Una, sinisira mo yung Marcos, di ba? Pati sarili niyang ina, sinisira niya dun sa mga napanood kong video. Itong taong ito, ang utak nito, utak lamok mga kaibigan. Kasing liit ng lamok ang utak nito. Kaya lamang, bakit natin pinapansin ito? Yun ang tanong Yun ang sinasabi ng mga tabogo, di ba? Ba, hindi maaring hindi natin pakialaman yan Kasi yan, ang lolo ko yan Hindi ho ba? Ito magandang pagkakataon para wag nang pamarisan itong taong ito dahil isipin ninyo sa dami ng tanga ngayon, baka po parisan yan Yan ang inaambisyon ng iba, yung kayabangan. Tignan ninyo. Ang naging kaso nitong pinakamalaki ngayon, ba't siya nahuli? Yung kayabangan niya, mga kaibigan. Yan ang nagpahamak sa kanya. Nagpapanggap na pilantropo. Hindi naman totoo yan Yung pinamimigay niyang yung galing sa panluloko niya, mga kaibigan. Naawa ko dito sa mga subscriber nito. Sipin ninyo kung di maraming naloloko, mga kaibigan. Siguro yung iba sa kagustuhang makatulong, akala totohanan ang ginagawa nito. Nabanggit ko nga sa inyo ni isang araw, di ba? Ang tawag sa kanya ng mga dating nakakakilala sa kanya, nung yan nandoon pa sa linya ng panloloko ng ginto at saka ng palsipikadong dolar. Ang tawag sa kanya, pati sa kasino ang tawag sa kanya si times 100. Ganong katindi ang hangin sa katawan niyan, mga kaibigan. Tinanong ko, ano ba ibig sabihin nung ba't nyo tinawag na times 100 yan tamulmul na yan? Kasi niya, yung hinduropot na yan. In fairness, may pagkagalanti raw talaga yan. Pag may hawak na pera. Ang sabi naman sa akin, bakit Juan, bakit tinanong ko, bakit tinawag ninyong times 100 yan? Aba, sabi, kasi yan, pag nakahawak ng 100,000 yan, ang pinagsasabi niya, 10 milyon yun. Kaya times 100 ang tawag dyan. Sipin mo, times 100 ang yabang mo sa katawan. Naku, sus Mariosep. Isang tao lang ang nakakatuwa pag nagyayabang, sinasabi ko sa inyo. Isang tao lang ang binagaya ng kayabangan na ikangay kilalang personalidad. Sino yon? Si Rod Navarro lang, ano po. Pagka ganyan ang itsura mo, magyayabang ka, hindi ka nakakatuwa, hindi ba? Pagdududahan niyang ginagawa mo, ikaw ang naglantad sa sarili mo Nagpakilala kang pilantropo. Una, dati ka ng kumandidato. Kaya na-disqualify, underage daw. Kahit na hindi underage yan, nuisance candidate yan Ngayon, sangkaterba ang kaso nito. Ilan pa lang yung lumalabas. Hihimay-himayin natin ito para hindi na pamarisan ito kahit na makalaya pa ito. Ano po? Sipin ninyo. Kayo, tatanungin ko kayo. Kung kayo yung tinutukoy halimbawa na Marcos, bakit ba niya ginamit ang pangalang Marcos? Ito'y analysis ko Dahil sa kanyang racket. Ang racket niya, tinan mo, sinisira niya nanay niya. Pinalilitaw niya, inanakan ni Marcos yung nanay niya. Di ba walang hiyayan? Doon pa lang dapat nakatunog na kayo
Ikaw sasabihin mo ba yun, ipangangalandakan mo ba sa tao yun? Kahit totoo, maraming tao hindi gagawin yun yung matinong tao. Kasi para mong, sinisiraan ang karangalan ng magulang mo, hindi ba? Kaya nga tawag nung iba, bastard, di ba? Bakit? Isang kahihiyan yun sa pamilya dati. Pero ngayon, inuunawa na ng ng publiko, pero not necessarily, ipangalalandakan mo yan na hindi naman totoo unang-una in the first place, hindi ho ba? Bakit niya ginagamit ang pangalang Marcos? Kasi nga nasangkot siya dati sa di ba? May mga litrato namang lumalabas sa social media. May pinakikitang mga bara ng ginto. Yun mga pininturahan lang ng kulay ginto yun. Hindi totoo yan. Maraming sindikato na ganyan, mga kaibigan. Ang mga binibiktima niyan, yung mga foreigner, di ba? Paano? Yung foreigner, hindi naman magtatagal dito. Lolokohin nila, namumuhunan sila ng pera para kumuha ng mga ahente o maghanap kayo ng mga interesadong mamili ng ginto. Marami tayo niyan. Pero sa katotohanan, wala yun, mga kaibigan. Bakit ginagamit ang pangalan ni Marcos? Kasi si Marcos, maraming ginto. Yan ang kwento ng buhay ni Marcos, hindi ho ba? Kaya, para maging kapani-paniwala at makapanloko ng tao, na makukunan ng malaking halaga ng salapi, gumagamit ng pangalan. Ba, Marcos ito? May ginto nga ito. Ganyan ang impression, hindi ho ba? Pero alam nyo, yung mga tao, gaano katagal na niyang ginagawa yung panloloko na yan. Kaya makapal na mukha nakita ninyo. Hanggang doon sa NBI, siya raw nagpunta ron. Hindi raw siya inaresto. Arestado siya. May mga tao kasi yan, pag nasanay na sa panloloko, ang tawag dyan, glibtang di ba? Yung mga magagaling magsalita. Pagdating sa panloloko, ang galing. Yung mga narinig kong video nito, naku sus Mario, mangingilabot kayo Yung iba nga lumalabas na sa social media, di ba? Yung sinasabing si Imelda raw sa kanya nangungutang ng pera. Si Bongbong daw, kumukuha ng pera sa kanya. Sila Amy, naku. Mga kaibigan, sipin ninyo yan, Nagagawa niyang maging, yung magsalita ng with credibility sa sarili niya. Walang gatol ang salita hindi ho ba? Yan yung mga manloloko. At yan, pag matagal mong ginawa yan, ilang taon lang yung hinduropot na yan. Yung edad niyang yan, mga kaibigan, ibig sabihin, yung ganyang kagaling ang panloloko niya, bata pa lang yan, manlilin lang na yan, mga kaibigan, manananso na. Akalain ninyo kaya yan, pagka yung nasimulan mo yan sa mahabang panahon, nakasanayan mo ang isang masamang bagay. Hanggang sa pagtanda mo, dala mo na yan. Wag di lang makatsyempo ka ng taong sa palagay mo'y maloloko mo. Gagamitin mo yung iyong expertise. Doon ka nagkaroon ng masteral degree sa panloloko tsaka ng doctorate Doktorado tong animal na ito pagdating sa panloloko sa scam. Kasi nung araw ang tawag dyan, hustler.
Eh ngayon, scammer ang tawag sa mga hustler ngayon. Sa panahong inabot ko, hustler. Yun ang exact word, ha? Mga kaibigan, Hi, Ka-Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. meron ng mga pumapasok na nanggugulo lang dyan, ano mo na yan, block mo na yan. May kasabihan ang nagsabi nito, kung di tayo nagkakamali, si Abraham Lincoln. Ang sabi niya, you can fool some of the people all of the time. And all of the people some of the time. But you cannot fool all the people all of the time. Iyan mga kaibigan Hindi habang panahon, makapanloloko Ngayon, may pakialam tayo dyan. Ang media may pakialam dyan. Kasi isa sa misyon ng media yan, bakit tayo nagpapahatid ng tamang impormasyon, bakit namin binubusisi ang mga issue para sa ikauunawa ng taong bayan, para ang publiko makaiwas sa panloloko. Ito ang ginagawa ng taong ito, itong ginawa ng taong ito, walang ipinagkaiba yan sa ginagawa ng mga politiko sa panloloko sa publiko. Hindi ba? Pinalilitaw nila na kaya sila may pork barrel, tumutulong sila sa tao. Sa tao din yung perang yun Kaya lang, hindi naman talagang ipinantutulong sa tao, kundi winawaldas, hindi ba? Ito naman, dahil wala pa sa pwesto, kita ninyo katwiran, pinulitika raw siya. Pinulitika, dami mong criminal record, gago. Ngayon, ito naman, dahil wala pa siya sa kalagayan na makapagnanakaw ng pondo ng taong bayan, abay ang niloko, mga kababayan natin, pati yung mga nasa abroad, lalong-lalo na. Hindi ba panloloko yung panggagancho yung kinukunan mo ng pera yung mga taong yan? Pinalilitaw mo na nagkakawang gawa ka. Hindi ba? Na yung perang kinukuha mo sa kanila at ibinibigay sa'yo, dinadala mo sa pagkakawang gawa na hindi namang totoo. Mga di ba yun lang naman ang sinabi natin nung una? Wala akong nakita Kako pakita mo na nga yung record ng NBI na isinerve sa kanyang warrant. Habang nagsasalita tayo, ayan, makikita ninyo yung kaso. Ayan po sa mga nanonood sa atin. Ngayon, yung mga taong niloko mo na nagbibigay sa iyo ng pera, abay, sincero yung mga taong yun Buong-buo ang paniwala nun na nakatutulong sila sa pamamagitan ng pagbigay sa iyo ng pera na hindi nila alam, niloloko ka. Lantaran nga
Hindi ba inuobliga yung pagbibigay? Merong mga nakapost na mga bank account sa kanyang social media. At meron din na para daw kayo, kasi dami nang hihingi, di ba? Yun ang problema eh. Kaya may mga taong mayayaman na kahit po namimigay sila, patago nilang ginagawa yung palihim. Ang isang dahilan, para hindi sila dumugi ng tao. Nakakatakot yun eh. Pero ito, walang takot, hindi ba? Bakit niya ginagawa yun? Doon pa lang, magduda ka na eh. Dahil may mga nanghihingi, alam niyo naman ang tao ngayon, sabi ko nga sa inyo, basta material na bagay, pinakamadaling umakit ng tao ngayon. Sa mga Pilipino, ang daling maakit dyan. Mga kaibigan, pag may pakinabang, kung yan man pera o in kind, basta't may pakinabang. Kaya ang sampalataya pa nga ng mga taong yung mga tabogong naniniwala dyan, ang paniwala kasi nila basta't nakakatulong, kaysa ang pananggaling yang perang ipinantutulong. Di ba ganyan ang katwiran ng mga walang hiyang tao? Si Jinggoy Estrada, sabi nga ginamit pa sinangkalan pa si Cardinal Sin, di ba? Nung mahuli sila dyan sa San Juan. Ano sabi niya? Nung hinahamon niya pala si Zamora, anong sabi? Si Cardinal Sin nga sabi, kahit na kay Satanas paan niya nang galing yan. Yan pera. Basta ipantutulong. Nakita ninyo katwiran? Pagka ganun ho ang katwiran, wala na tayong batas. Bakit? Dapat gawin ng legal lahat. Pagnanakaw, hold up, lahat yan. Bakit? Kukunin ko naman yan sa iyo kasi ipantutulong ko eh. Pwede ba yun? Naisip nyo ba yung ganong ka simpleng sentido kumun lang? Kung bakit sinasabi, the end does not justify the means. Kaya yung sinasabing Robin Hood, di ba? Yung alamat ni Robin Hood na nagnanakaw para maibigay sa mahihirap. Pero labag sa batas yung ginagawa mo, nangunguha ka, iniimbot mo yung hindi sa'yo eh. Sige nga, gawin mo nga yan sa mga maraming pera. Kunin mo yung pera nila. Nakawin mo. Tapos sabihin mo, pinamigay ko naman eh. Hindi ka ba mahuli ng pulis? Hindi ka ba mananagot sa batas ng pagnanakaw? Hindi o ganun yun. Ginagamit nila yun para makapanloko, para maipagpatuloy nila yung kanilang pagyaman sa pamamagitan ng panluloko sa tao. Hindi pwedeng magsawalang kibo kahit ang publiko, lalo ang mga nasa media. Bakit? Yun nga ang purpose sa paghahatid ng tamang balita para ang mga tao hindi malinlang. Maliban na kung mga PR yan, di ba? Pag PR yan, may halo ng deception yan. Yung sabi ko nga sa inyo, yung ginagawa niyan, deception yan eh. Mga kaibigan, hindi ko mo, sinabi pa nung nasa NBI may pinakitang video, ito panoorin nyo na sinasabi niya, hindi raw siya hinuli. At siya daw ay nagpunta doon sa NBI dahil siya pa nga raw ang nagrereklamo, mga kaibigan.
Meron daw siyang inireklamo na mga fake account. Mga basher, kung ano yung sinabi niya. Sila yun eh. Sila yung gumagawa niyan eh. Kaya yan nakilala, gumamit siya ng troll, mga kaibigan. Na binayaran nila. Kaya kumalat yung video niyan sa social media. Ito sabi niya doon sa, yun yung pinakaunang video na ipadala ko ngayon. Yun, ipakita natin at iparinig natin ngayon. Ito yung video na nagyayabang pa, nandun na sa NBI, arestado na. Ito, panoorin natin lahat. Kumusta kayo? Ay, kuya! Okay. Ito ang interview. Ikaw muna. Ako muna yung magsasalita, no? Sige, dali ha. Una-una. Sandali muna. Sandali. Huwag na ako. Papasalamatan ko muna si Sir Vic Lorenzo. Pumasyal siya kasi meron akong complaint dito. Ako yung may complaint. May complaint ako sa kanila eh. Nag-email ako ilang beses because of the proliferation of fake account. Ngayon, sabi niya, sir, meron kong warrant of arrest dito. Violation of RA 8050. Violation of RA 8050 is anti-optometry law. Noong 2010 ho yan sa Baguio. Doktor ka din Optometry. So, kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists or yung mga grupo ng mga optical clinic sa Baguio dahil wala silang kinita noong 2009 sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check at libreng salamin sa mata. At yan tuloy-tuloy kong ginagawa 3 beses taon-taon. Pwede nyo kalkalin yung aking Facebook since 2007 up to present. Itong previous, Peña Blanca, Cagayan. So sabi ko kay Sir Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NBI ngayon para pagkumparahin yung disease order noong 2014 at saka yung warrant of arrest noong 2010 which is nagkaroon ng alias. So para hindi na ho ito magtagal, sabi ko sige mag-bail na lang huli ako para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako na-warrant yan dahil po sa pagmamahal ko sa mamamayang Pilipino. Taon-taon ho, 3 beses sa isang taon. Basta kumita ako, nagbibigay po ako ng Optimum Eye Care Program sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ako ng Maguindanao, nakarating ako ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ho sa ating mga mamamayan. Isa lang ho ang tinitignan ko rito na talagang may tinamaan mo sa Mayaman Challenge ko at talagang gusto po ako pabagsakin. Yun po, yun lamang po ang aking masasabi. Maraming sa Nag-speech pa mga kaibigan, kundi siya raw ang nagpunta ron at ang kaso raw niya yung complaint ng asosasyon ng mga optometrists dito sa Pilipinas. Bakit siya kinomplain? Para sa kanya, siya raw tumutulong, mga kaibigan. Nagme-medical mission. May mga alam akong gumagawa rin yan, ginagawan racket yan. Ang racket, hihinga ng pera, yung mga may pera. Bakit? Tutulong tayo. Ako'y tumutulong Yung parang ginagawa ng malalaking himpilan pagka may kalamidad. Di ba? Nung araw ko pa binabati ko siyang paghingi nitong mga malalaking himpilan ng donasyon kapag may kalamidad. Minsan di pa dumadating yung kalamidad, parating pa lang, nag-uumpisa nang mag-fundraising. May mga bank account. Sila raw ay tutulong. Kamukha yun nun, humihingi ng pera sa kung sino-sino. Tapos, ipapakita, hindi ko alam, ano yan malpractice yan, kaya siya nireklamo. Una, optometrist ka ba? Professional ka ba? Pagka para kang doktor, parang doktor,
Manggagamot ka, hindi ka namang otorisado manggamot. Di ba? Gagampanan mo yung profesyon ng isang manggagamot. Bay, labag sa batas yun. Magpapakilala kang abogado, pwede bang pumunta ka sa korte? Ako, abogado, baka maloko mo yung korte. Pero madidiscover ka. Pag may nakadiscover sa'yo, makukulong ka. Ganon din yun. Siguro, yung medical mission na sinasabi niya, palsipikado yung ginagampanan nilang papel. Pagkatapos, nangongolekta sila ng pera. Hindi mo naman magagawa yun kung wala kang pera. Di ba? Magpapakita, konti lang ang namigay kunyari. Alam mo ito, si times 100 nga ito eh. Hindi ba sinabi, pinadala nyo Maynila kung ilang punlibo ba yung sinasabi na pinadala raw sa Maynila na bigas? Sabi ni Isko, salamat at nagbigay ng 10 kaban. Isipin ninyo, ang laki ng discrepancy. Kaya tinawag siya ng mga dati niyang kakilala na ang tawag sa kanya, times 100. Mga kaibigan, si times 100 yan. Ganong katindi ang kayabangan yan. Maluluma si Rod Navarro dito, mga kaibigan, sa hangin itong taong ito. Ngayon, may kaso. Pero ito hindi niya alam. Pinagyayabang niya ron Ako tapatin ko kayo. Pagkatapos kong banatan yan, meron nang nakarating na impormasyon sa akin na yan dadamputin ng NBI. So, kung mapapansin nyo, hindi ko sinasabi yan. Kasi pag sinabi mo, masusunog yung operation ng NBI Tinatrabaho na siya ng NBI. Hindi ko sinabi rito. Ito namang gagong ito, mahina pakiramdam. Tanga mga kaibigan. Diyan mo makikitang mahina utak niyan Ang nakasanayan niya lang talaga, ang talagang expertise niya, yung panloloko sa bunganga. Glibtang ang tawag dyan, mga kaibigan. So yan, kahit natutulog yan, pwede kang lokohin yan. Sa galing ng bukaduran yan, mga kaibigan. Nakita ninyo, kung magtalumpati doon sa NBI, siya raw ang nagpunta. Meron pa akong, yung pinalabas kanina sa news sa TV. Yun, wala akong video nun. Pinuntahan siya sa opisina ng NBI, doon siya dinampot. Ang pinakitang basihan ng warrant of arrest niya yung reklamo ng mga optometrist, mga kaibigan. Ngayon, tanga. Ang dami ng pera, di ba pinagyayabang niya? Ito, dapat ito, talupan na ito Sinasabi niya, ilang bilyon ng pera niya. O sige, ilang bilyon. Nasaan ang bangko mo? Dapat pumasok na rito ang Bureau of Internal Revenue. Masama ho ito, mga kaibigan. Ito'y parang alam mong nanggagago, alam mong nanloloko, pagkatapos hindi tayo kikibo. Hindi ba yung isang relihiyon pinasara, di ba, yung Kapa? Nagpapanggap na relihiyon. Pero ano yun? Networking Mga kaibigan, nangunguha ng pera Yung pinaiikot yung pera, pagdating sa bandang uli, wala ka na makukuha. Siguro, swerte ka na kung kalahati nung ibinigay mo ron, maibalik pa sa'yo. O kinita mo. Kaya, lugi ka pa rin. Kung gaano kayo karami, yung kalahati ng pera ninyo, halimbawa, 100,000 kayo, kalahati ng pera ninyo, nakuha nung gaano kalaking pera yun. Yun, yung bibigay sa yung kinita mo, pera mo rin yun. So, eto, dapat pumasok na ang
BIR diyan. Tignan nyo, nagbabayad ba ng buwis talaga ito? Asan ang bank account nitong taong ito? At hayagan niya sinasabi, yung iba nga tinatago eh. Alam, yung mga multibilyonaryo dito, yan sila Villar, sila Henry C. Ha? Yung mga yan, kung ano yung nababasa ninyo, nalalathala sa periodiko na report, na diniklara nilang amount ng kanilang kayamanan, taon-taon, hindi totoo yun. Ha? Undervalued lahat yun. Kung magkano yun, hindi nila idideklara lahat. Mga kaibigan, lalo na kung yan nakadeposito. Ako, balita ko, meron taong nasa likod nito na masama rin ang gawain. Ha? Yun ang talaga may pera. Ngayon, kung sinasabi niya may pera siya, ipalabas nyo. Kasi, ang dapat nyong alamin dito, nagbabayad ba yan ng buwis? Ngayon, balik tayo sa katarantaduhan niya. Siya pa bida di ba? Siya pa nagpunta ron pero yung pinakita sa television kanina, inaresto siya sa opisina niya dyan sa isang condominium daw, penthouse sa Eastwood. Hindi ba yan paper trail na yan? Tignan mo yung condominium, sino ang rumerenta nito? Magkano ang renta nito? Kung halimbawa, siya nagbabayad, sa kanya nakapangalan, i-trace mo ngayon. Mga ebidensya yan. Kung siya nagbabayad ng karampatang buwis sa Bureau of Internal Revenue. Hindi ba? Kung nakadeklara yung mga yan. Ngayon, ano ang totoong nangyari? Yung totoong nangyari, yung isang portion na napanood kanina sa television na pinuntahan siya ng NBI doon sa kondo na tinitira niya. Bakit hindi siya doon sa Green Meadows nahuli? Kasi po, kung matandaan ninyo, nung unang banata natin yan, sinabihan ako pagkatapos noon na inaabangan ng NBI doon sa Green Meadows. Bakit? Nireklamo siya ron ng homeowners Ginagawa niyang katatawanan yung mga homeowners doon, ginugulo niya Mga kaibigan, di ba? Nagmayaman challenge. Hindi mayaman challenge ang tawag doon. Mayabang challenge. Ngayon, ang nangyari ay ito. Ito ang official na pangyayari. Kung bakit siya dinampot ng NBI. Yung pangalawang video, Braille, iparinig at ipanood natin. The National Bureau of Investigation, Director Eric Distor, wishes to announce and confirms the arrest of Francis Leo Marcos. That's the name given to us in the booking sheet by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo today in Quezon City. Mr. Francis Leo Marcos was arrested pursuant to a warrant of arrest issued by the Honorable Judge Aida Rangel Roque. The warrant is dated February 2018. This is in violation of Republic Act 8050 or the optometry law. We have other holdings and we are verifying the holdings of the NBI as against his involvement in other activities. There is also a warrant being verified
This one was filed by the NBI in 2006. The warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking in Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an unavailable warrant for his involvement in the recruitment of children. Also, there is a warrant for violation of Republic Act 9262. Ito yung sa exploitation, abuse, and violation of women and children. This one is issued in Gapan City. Also, we are in the process of verifying the true identity because we have been receiving reports that he had been using a name before, Norman Kakusin. Mangusin, I'm sorry. The person to my right, Mr. Francis Leo Marcos, is assisted by his counsel, Attorney Gustido. And the arresting division is led by no less than the Chief Vic Lorenzo. The accused in the warrants, 3 warrants so far we have, is advised again of his right counsel, as he has counsel. He is assisted by counsel. He is also again advised of his right before the media, of his right to remain silent, and of his right to not talk. Anything he says under our custody may be used against him in any forum. Any questions? Sir, ano po yung background po nung saka kailan po na ipalabas yung third case, third warrant po na bine-verify? Which one? Yung sa murder. 9262? Yan yung last po, sir, na na-file. Yung isang sa 2006, sir. Yung final po ng NBI. 2006, we have here the agent who filed this case. He is now a chief, agent or Chief Demetria. Or Chief Demetria? Sure. He used to be my agent. I understand I was the chief of the Anti-Human Trafficking Division when we filed this case. Saan, sir? So, happy pa ako nun. Dito sa Manila. Yes, sir. And the agent at that time, who is now the chief, is Agent Demetria. Tapos, sir, yung isa po, yung sagapan. Yung sagapan, we are verifying the details of this case. We have a copy of the warrant. This is a verified warrant. So basically, sir, This is for 9262, abandonment of women, abuse of women and their children. you would like to say something, sir? If accused Francis Leo would like to respond to the media. Ganito po yan. First and for all, wala po akong kilalang taga-Gapan, Nueva Ecija, at hindi pa ako napupunta ng Gapan. So, may natatandaan lang ho ako dyan na meron akong complainant na taga-Gapan na kinasuhan ho ako ng estafa, which is naglaban ho kami sa korte at nanalo po ako. Yun po ay acquitted. So, baka sila rin ho yung may gumawa niyang violation of 9262 na yan. Yan po ay hindi po talaga ako taga-Gapan. Hindi ko kilala kung sino yung nagsampa niyan. Regarding naman po dun sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010. Nung ako po ay namigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan. Ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala ho silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a week, 3 times a year, pag kumikita po ako, nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014, hanggang Coronadal, hanggang South Cotabato, sinasampahan din ako ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. At yan po ay nakuhanan ko ng visit order
kay Judge Noel sa Jensen noong 2014. Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, sabi ko ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease order ko at yung disease order ko at saka yung warrant of arrest ng violation of RA 850. Now, yung isa pong warrant of arrest involving na human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga akong nalalaman. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung ano man. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magtrabaho. Ayun po. Yun lamang po ang aking masasabi. The rest po ay sabi gano'n. Sir, may isang tanong lang po kasi may binanggit si Sir Davin na meron din po silang question sa identity. Ano po ba talaga? Sir, ganito po kasimple yan eh. Ako po ay Marcos, ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanungin. Sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pero related kayo sa dating presidente, no? Hindi ko po yan masasagot. Ang matasabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagka-Marcos ko, yan po yung aking ina. Ako po nung nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking identity, yung Francis Leo Marcos po na yan. Andyan po lahat ng mga passport ko, magmula nung kung kaluma-luma ang passport, dala-dala ko po yan. Ayun po, ang aking masasabi. So gumawa po kayo ng effort para ma-identify din po, at least may reklamo kung totoo man. Opo, ako po ay may complaint sa NBI po, nag-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account. Na yung iba pa nga po, talagang sinasabi na ako daw po ay nanghihingi ho ng mga donasyon, hindi po. Nagkaroon lamang po ako ng tamang kaisipan, ngayon pumutok yung lockdown. At sabi ko, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung pong pera ko, at sagutin ko na rin mo ito, marami nagtatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po'y nagbenta ng ari-arian ko na minana, dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago. At yung pong isang bahay ko, ibinenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun. Yung 36 hectare na pinagbilang ko at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay ko sa taong bayan. Yun lamang po. Sir, for the record, hindi ikaw si Norman Manguso? Hindi po. Sir Davin, sir, ano pong mangyayari ngayon? Kasi available po yung galing po sa Baguio na warrant. Pero meron po kayong mga verify po na mga warrant against Mr. Marcos. Siya po ba i-release? We will serve these warrants on this person. So basically, madidetain siya? Madidetain siya, sir, Yes. for the time being. And since you're non-available po yung isang complaint, until such time po na umabot po ito sa... Until such time that the warrant is either recalled, lifted, or there is a court order by the issuing court of the warrant. Okay, thank you. Thank you, sir. Anything more? No, clear na siya. Sir, saan siya i-detain? Saka kasi Dito muna for security reasons, we will have to take care of that. That would all depend now with the chief after consultation with us and the director. If we will be brought down to the jail, no? But we have some security considerations. Thank you, sir. Titingnan namin kung kasi may mga ibang high value detainees kami. Okay. So we will have to take that into consideration. Ano masasabi mo, Mr. Marcos, na ikaw ay madidetain ngayon sa mga Yan po ay hindi ko masasagot ngayon yan. Abogado ko na sasagot dyan. Ang masasabi ko lamang po ay yun po, talaga pong tayo napag-iinitan lamang po. Pero wala naman pong problema. Patutunayan po natin sa korte yan lahat ng mga allegation po yan. Okay. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Hi, Ka-Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita,
impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, kayo na po ang nakapanood nun, ano ho. Sabi niya nung una, siya nagpunta. In-announce nung ni Labin, yung director ng NBI, na siya po ay ipinresent para i-announce yung pagka-aresto sa kanya. Ang umaresto sa kanya ay ang pinamumunuan ng isang NBI officer na si Attorney Vic Lorenzo, mga kaibigan, ano po, ha? Yan ngayon, kundi tanga itong gagong ito, kayo mga troll, nanonood ngayon, naka-monitor, ang ibas nyo yung NBI, kaya nyo ba yon? Hindi naman ako humuli sa kanya yung mga records na yon, yung mga warrant of arrest, ako ba nag-issue nun? Ba't sa akin kayo nagagalit? Bakit ako binabas nyo? Bakit? Dalawang bagay. Napahiya kayo. Di ba? At saka karamihan sa inyo dyan, mga dating daang kayo. Sabi ko sa inyo, malas yan dating daan Lahat ng madikitan yan mamalasin mga kaibigan. Jinx yan ngayon, ito ho, anong tawag dito? Merong video, sa ibang araw, baka bukas, hanapin ko yung video. Nagsasalita ito. May mga kausap siya, pero ang nakikita sa video, siya lang. Alam ba ninyo sinasabi? Di ba yung may magkakahiwalay, Yung isang hiwalay na video, yun nga, pinlay na ng ibang istasyon yun Siya yung nagpapakilala siya, anak siya ni Marcos. Meron pa nga meron pa nga ibang kwento, anak naman siya ni Dr. Pacifico Marcos. Doon sa kwentong anak siya ni Presidente Marcos, inanakan yung nanay niya. Yun ang kwento niya. Pinalalabas na bastardo siya. At meron pang video, nangungutang daw sa kanya si Imelda. Sila Bongbong Marcos. Yan. Pagkatapos, nung i-disown siya ni Imelda at ng pamilya Marcos, disown siya. Pinaiimbestigahan nga siya ni Mrs. Marcos Meron akong nabasa rito mga kaibigan na sinasabi niya ito ito yung abogado ni Marcos, ni First Lady, sumulat sa isang pahayagan para linawin na si dating First Lady Imelda Marcos at ang buong Marcos clan o ang clan ng mga Marcos is not in any way related to Francis Leo Marcos. Dapat yung YouTube account niyan, mga kaibigan, na pinagkakakitaan yan, hindi dapat pinapayagan yan. Yan labag yan sa community standard. Mga kaibigan, na itong social media ay gamitin mo sa deception. Hindi ho ba? Ito sabi nung abogado, doon sa kanyang ipinadalang statement, na ito daw si Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos, is unrelated in any way to the Marcos family
and he does not also represent the interests of the Marcos family. Attorney Rodriguez said former First Lady Imelda Romualdez Marcos has written to the National Bureau of Investigation sometime in 2019, last year, asking to investigate a certain Mr. Mangusin and several other individuals claiming to be part of the Marcos family. Matagal nang pinaimbestigahan pala yan Ito naman, ang sabi naman itong si Tamulmol, lahat ng kasong ito na pinagsasabi nila ay matagal nang dismissed. Wala naman talaga tayong kasalanan. Ito po ay paninirang puri lamang ng mga taong nasaling natin sa mga challenge natin. Ano? Sino masasaling sa'yo? Walang nasasaling sa'yo. Kung hindi, nanloloko ka ng tao. That is clear. That is very clear. Yan ay panloloko. Ngayon, itong mga hiningan mo ng pera sa abroad, di ba? Nasa social media yan mga kaibigan di ba? Ba't ka naglalagay ng bank account mo ron? Pag may magpapadala, di ba humingi kayo? Kawawa nga yung mga tao kasi yung perang ibinibigay na buong akala nila ipantutulong, yun galing sa dugo at pawis nila yun Pinagpawisan nilang pera yun Mga kaibigan pinaghirapan. Di ba? Pagkatapos lolokohin mo yung mga taong yun na ang layunin ay makatulong sa kapwa. Ngayon, ano sasabihin mo? Ba't ang kaso mo, istapa? Ito, katangahan niya. Kung talaga, marami ka na palang pera, ikaw nagsasabi, siya nagsasabi. Ba't di mo inayos yung kaso mo? Matatagal na yan Di sana inareglo mo na lahat yan. Di sino ngayon ang tanga? Pangalawa, ang tawag mo rito, yung mga kaso na yan, ang inihain sa kanya nung una, para siya arestuhin, yung reklamo ng mga optometrist, yung organization mismo, ang nag-complain, nag-file ng complaint, ng kaso laban sa kanya. Yun yung warrant of arrest na inilabas sa Baguio. Ngayon, mga kaibigan, pagdating niya rin sa NBI, nagyayabang siya kanina, di ba, napanood nyo? Pinagyayabang niya, ako kusang nagpunta rito Siya pa raw nagpapaimbestigate. Akala mo kung sino itong kumag na ito. Ngayon, pagdating niya ron, may nakahanda pa palang warrant of arrest doon. Kundi ka tanga. Nagyayayabang ka, buong akala niya, ang babaw ng tingin ito sa otoridad, mga kaibigan. NBI yan Hindi ka lalambatin yan nang hindi ka swak. Ngayon ako, yung nilabas na sumunod na kaso, mas mabibigat na. Katunayan, no bail May kaugnayan sa human trafficking, hindi ba? Mga kaibigan? Human trafficking. Ano ibig sabihin nun? No bail. Walang piyansa. Pero ako, ewan ko alam niyo naman ang judiciary natin, medyo sira na rin ang credibility. Hindi natin, yung iba nga talagang no bail, nakakapagpiyansa Di ba?
Malay natin. Baka aregluhin yung complainant, di ba? Pag naareglo, withdraw na yung kaso, mga kaibigan. Ganun lang yun eh. Pero, ito dapat magsilbing leksyon eh. Meron siyang intensyong masama eh. Kaya niya ginagawa yan eh. Ano yun? Mangalap ng pondo para masustain niya yung kanyang lifestyle. Sabi ko nga sa inyo lumabas na, di ba, yung ibang litrato niya na nagkakasino? Di ba? Hingin mo yung pera ng mga tao, tapos ikakasino mo lang pala. Buong tiwala ng tao ng mga tao na nagmamagandang loob ipantutulong yung pera na kanilang pinaghirapan. Kaya maliit yan, lalo na kung malaki yan, di ba? Sipin mo yun. Tapos sa kasino lang pala. Ngayon, sabi nung isa na troll, bakit tagal ng ilang buwan nang tumutulong yan? Tumutulong sa salita. Hindi niya alam sila baka ilang buwan na raw tumutulong, ngayon lang daw hinuli. Gago ka. Meron ba ng lolo kong magpapahuli agad? Diba? Kita mo nga, hinuli na siya ro sa opisina niya Pagdating doon sa NBI, siya raw ang pumunta ron. Hindi niya alam, kinukunan siya ron. Lahat ng ginawa niya masama, may kuha Eto hindi ba pinagngangalandakan niya Marcos? Nung siya, i-disown ng mga Marcos, merong video. Pinalalabas naman niyang masasamang tao yung mga Marcos. Meron yan video. Pagkatapos, yung una niyang pinagyayabang na lahat lang kasi ng kwento na yan, na ikinakapit niyang kwento sa panahon ni Marcos, panahon pa ni Marcos, mga ano yun mga chismis yun Hindi mo mababasa sa aklat yun, pero, o sa ano man babasahin, pero yun, maririnig mo. Nung araw pa kwento. Alam na namin nung kwento yan, nung araw pa, parang yan yung si Bongbong. Namatay daw yun. Hindi raw yan ang tunay na Bongbong. Yan, mga kwento nung araw yan, wala sa balita yan. Sipin ninyo mga ginagawang kwento. Di ba si Marcos, nung pinakita natin minsan dito, yung doon sa press ko ng nagsalita siya sa National Press Club of America. Sinabi niya, binigay niyang example na binibintang sa kanyang mga kaso na nawala, yung human rights, di ba? Yung katulad niya, yung isang malaking kaso, yung pare, may binanggit siyang pare. Ba nawala? Pati raw yung mga mga intelligence community, hirap na hirap. Hindi makita kung saan napunta yung pare na yun ano sabi? Later on, after 6 months, kusan lumutang na yung pare. Yung pala, nagtana ng madre. Yun yung mga kwento ni ni Madusing, mga kaibigan, na ginawa niyang karakter doon sa kwento labang kay Marcos, yung sarili niya, ginamit niya yung kwento ron. Ginamit niyang karakter. Tagang karakter ito mga kaibigan, ano yan? Ako ba umimbento ng kaso niyan? Matatagal ng kaso yan bakit ako ibabas ninyo? Ako ba yung judge? Ako ba NBI? Hindi naman ako kita mo, mga utak dapya talaga itong mga taong ito. Palibasa, yung mga dating daan, sanay sila sa ganyan
Kasi yung leader nila, yung nagtatago rin yun, wanted din yun eh. Di ba? Parang si Mangusin, inaabangan doon sa Green Meadows. 3 yung bahay doon eh. Di siyempre, mahirapan kang i-identify yun. Inaantay siyang lumabas doon dahil pag pumasok ang NBI doon, matutunugan, malalaman, matitimbrihan siya. So, hindi lumulutang. Yung pala, nandyan sa anong tawag dyan? Isang condominium. Sa Eastwood, mga kaibigan. Doon siya inabangan, nahuli siya. Kanina pinakita yung sa TV. At nung nagpunta na siya nung dinala na siya sa NBI, nalaman niya maraming media. Siguro nagpaalam. Yun ang hirap eh. Dapat pinosas yan eh. Hindi nakaposas eh. Paano niya masasabing siya kusang nagpunta ron kung yan nakaposas? Di ba? Yun ang sagisag ng authority, yung posas eh. Dapat pinosas yan. Siguro, doon pa lang. Alam niyo naman, may bit-bit ako rito. Huwag niyo na ako iposas. Ha? Kunin niyo na to. Alam mo, maraming pwedeng mangyari. Di ba? Ngayon, may isang video. Ito hinahanap ko. Nasa aking messenger lahat ito. Mga padala ito sa atin. Yung isang video, nagkukukwento ito. Wala na matutuwang tao dito eh. Una, Marcos, ginagamit. Ikaw, kung magulang mo, gagamitin yan. Hindi naman totoo. Di ba makasasama sa pamilya niyo yun? Dapat normal yung magalit ka. Di ba? Normal yun. Doon sa isang video, alam nyo sabi nito, ang nagpapatay daw kay Ninoy, si Cory, tsaka yung mga anak niya. Akalain nyo sabihin yun? Saan siya kukuha ng ebidensya na totoo yung sinasabi niyang yun? Kung idemanda siya ngayon ng mga Aquino, di ba? May paninirang puri yun, Grabe yun. Pag narinig niyo yung video na yan, mga kaibigan, baka bukas, maiparinig natin sa inyo yan, mga kaibigan, ano po, ha? Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. At para dito sa mga napahiya na basher, mga kaibigan, ano masasabi kaya ng kanilang pinuno? Ha? Yung mismong pinuno nila, tanungin natin dito sa mga pumapasok ditong basher, ha? Alam ko yan eh, kayo yan eh. Ha? Mga datindaan yan eh. Ano masasabi mo? Eli Cuyucot Soriano. Gago! Nga! Inutil! Isa pa nga. Tanga! Inutil!